Muli isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Napakabuti ng Diyos sapagkat alam po natin na ang bagay-bagay sa mundo ay nangyayari according sa plano at sa purpose ng Panginoon. At muli po tayo nagbabalik sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita. At tayo po ay nasa 18 kabanata na ng aklat ng Exodus. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Minsan pa po, Panginoon, samahan niyo po kami sa aming pagnilay-nilay ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang maitaas, maparangalan, at makilala ka namin ng higit pa sa aming pagkakilala dati, Panginoon. Buksan mo ang aming kaisipan, maging ang aming puso, upang kayo po ay aming mabigyan ng tama, mataas at dakilang pagpupuri. Salamat, Lord, in Jesus' name, Amen. Ang chapter 18 po ng Exodus ay makikita natin na dito dinalaw ni Jethro, ang biyanan ni Moises, si Moises. Ayan. Sabi po sa verse 1, nabalitaan ni Jethro, biyanan ni Moises at pari ng Midian, ang mga ginawa ni Yahweh para kay Moises at sa mga Israelita, kung paanong inilabas niya ang mga ito sa lupain ng Ehipto. Again, sabi po dito si Jethro ay biyanan ni Moises at siya po ay pari, pari siya sa Midian. Ayan. So, si Jethro po ay buhat sa lahi ni Abraham. Siya po ay anak, niya kay Ketura na may pangalan ding Midian. Yan po ay mababasa natin sa Genesis chapter 25 verses 1 to 2. At dahil sa kanyang koneksyon kay Abraham, naniniwala po tayo na si Jethro ay isang totoong pari, at naglilingkod sa totoong Diyos. At nabanggit po ni Jethro, or nalaman ni Jethro ang buong pangyayari, kung paanong iniligtas ng Diyos ang mga Israelita at kung ano yung ginawa ng Diyos kina Moises. At dito talaga makikita po natin na walang pwedeng makahadlang at wala ding pwedeng makapagtakip o makapagtago ng makatago or deny, makapagkaila sa kapangyarihan at sa mga ginawa ng Panginoon. Maaari yung iba nalilito, di ba ang biyanan ni Moises ay si Reuel, bakit naging si Jethro, So, si Jethro po at si Reuel ay isa. Okay? Verse 2, si Jethro ang nag-aruga kay Zipporah nang ito'y pauwiin ni Moises sa Midian. So, dito po parang dinidescribe ng ating binabasa. At ngayon ay dinala naman uli ni Jethro si Zipporah kay Moises. Kaya ngayon yung panahon na kanilang muling pagkikita. Kasama ang dalawa nilang anak na si Gershon at Eliezer. According po sa commentaries or sa ibang scholars, nung time na nagpadala ang Panginoon ng mga salot ay pinauwi niya si Zipporah at ang kanyang mga anak doon sa kanyang biyanan. Sabi po sa verse 3, kasama ang dalawang anak nila Gershom ang pangalan ng una sapagkat ang sabi ni Moises nang ito'y isilang, ako'y dayuhan sa lupain ito. Okay? Verse 4, ang pangalawa naman ay si Eliezer sapagkat ang sabi niya, tinulungan ako ng Diyos ng aking mga ninuno, iniligtas niya ako sa tabak ng Paraon. So, binibigyan ng meaning ang bawat name, or yung pangalan ng kanilang magiging anak ay ibinabase nila sa pangyayari ng kanilang buhay, experiences, or kung ano yung mga bagay na gusto nilang maalala for the rest of their lives. Verse 5, isinama ni Jethro ang asawa ni Moises at ang dalawang anak nito at pumunta sa pinagkakampuhan ni na Moises sa tabi ng bundok ng Diyos. Pagdating doon, ipinasabi niya kay Moises, darating ako riyan kasama ang iyong asawa at dalawang anak.
Kaya't sinalubong sila ni Moises, nagbigay galang siya sa biyanan, niyakap ito at isinama sa kanyang tolda. Doon sila nagkumustahan at masayang nagbalitaan. Isinalaysay ni Moises ang lahat ng ginawa ni Yahweh sa Paraon at sa mga Ehipsyo at kung paano iniligtas ni Yahweh ang mga Israelita. Isinalaysay rin niya ang mga hirap na inabot nila sa paglalakbay at kung paano sila tinulungan ni Yahweh. Dito po makikita natin sa kabila ng si Moises yung pinaka-leader, naka-head, hindi niya ipinagkakait ang kanyang respeto, paggalang, at maayos na pakikitungo sa kanyang biyanan, no? So, ganun din tayo, hindi ibig sabihin na leader tayo ng church. So, hindi na tayo magbibigay ng paggalang dun sa mas nakakatanda sa atin, especially pag family members, no? Or even sa mga age gap natin yan. So, lagi po natin tatandaan, a good leader, talaga dapat nagpapakita sila ng magandang example. So, natuwa si Jethro sa kabutihang ginawa sa kanila ni Yahweh at sa pagliligtas nito sa kanila sa mga Ehipsyo. Sinabi niya, purihin si Yahweh na nagligtas sa inyo mula sa kamay ng Paraon at ng mga Ehipsyo. Purihin si Yahweh na nagpalaya sa mga Israelita mula sa pagkalipin sa Ehipto. Napatunayan ko ngayon na siya ay higit sa ibang mga Diyos dahil sa ginawa niya sa mga Ehipsyo na umapi sa mga Israelita. At si Jethro ay nagdala ng handog na susunugin at iba pang handog para sa Diyos. Dumating naman si Aaron at ang mga pinuno ng Israel at kumain sila kasalo ng biyanan ni Moises. Dito po makikita natin, no, yung paano sinasalaysay ni Moises yung lahat ng nangyari, no? So talaga dito makikita natin binibigay niya yung totoong pangyayari, no? Wala siyang hinide, hindi lang yung puro masaya, hindi lang yung puro maganda, even yung paghihirap, talagang senior ito ni Moises. Ngayon, dahil doon naman ay nakita natin na ang sabi nga ni Jethro, napatunayan niya. So, alam niyo po ba, yung mga nakikita natin at nararanasan natin na nagiging way para mapatunayan natin ang ating pinaglilingkuran ay ating Panginoon, magagamit din po natin yung mga experience na yun, yung mga testimony na yun, para yung ibang tao, mapatunayan din nila, no? Ma-prove din nila na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, na kinikilala rin nila, even hindi pa nila na-experience sa pamamagitan po ng ating mga testimonies, sa ating mga experiences, ay makikilala at dadakilaan nila ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Verse 13, sabi po dito, kinabukasan naupo si Moises upang mamagitan at humatol sa mga usapin ng mga tao. Inabot siya ng gabi sa dami ng taong lumapit sa kanya. Na makita ni Jethro ang hirap na inaabot ni Moises sa kanyang ginagawa, tinanong niya ito, ano ba ang ginagawa mo sa mga tao? Bakit mag-isa mong ginagawa ito? At ang mga tao ay maghapong nakapaligid sa iyo. Yan. Sumagot si Moises, mangyari po lumalapit sila sa akin para alamin ang kalooban ng Diyos. Kapag may dalawang taong may pinagtatalunan, lumalapit sila sa akin at sinasabi ko naman sa kanila kung sino ang may katwiran, bakit doon? Bukod doon, ipinapaliwanag ko sa kanila ang mga utos at tuntunin ng Diyos. So, dito po makikita natin, no, yung scenario, no? Si Moses as a judge ng mga tao, no? So, napakalaking crowd ito, di ba? Kasi alam naman natin na napakadami din ng Israelita na lumabas mula sa Ehipto. And syempre, dahil merong kanya-kanyang personality, no, may conflict ang bawat tao. Pero nakakatawa dito, bawat tao ay nagsisik ng tamang advice, no? Kasi alam niyo po, maganda talaga na doon sa mga problema natin, especially kapag hindi din natin talaga lubos na maintindihan na feeling mo ikaw yung tama, pero bakit ganito? Bakit hindi ako masaya? Or bakit hindi kami nagkakasundo? Tama naman ako. So, kinakailangan talaga natin mag-ask ng wisdom, ng advice sa mga taong malapit sa Panginoon upang baka akala natin tama lang tayo, but the truth, nasa mali din tayo or may pagkakamali din tayo. At alam niyo po, yung reconciliation, nangyayari po ito pag both parties ay nagsisik ng katotohanan, nagsisik ng mas makabubuti para sa kanila. At ito po yung scenario dito.
At sa part po ng mga tao, dito makikita natin, kinilala talaga nila si Moises as close, no, kay Lord. Kumbaga, kung talagang alam nila na ito yung makakapagbigay ng tama at makatwirang payo para sa kanila or makatwirang paghatol. Kasi naniniwala sila na si Moises ay tanging sa boses ng Diyos siya nakikinig at dun lang din siya nagre-rely. Subalit, nakita po ni Jethro ang hirap, no, sa both judge at saka yung mga tao, no, kay Moises at sa mga Israelita. Ngayon naman pagdating sa 17, sinabi ni Jethro, hindi ganyan ang dapat mong gawin. Pinahihirapan mo ang iyong sarili, pati ang mga tao. Napakalaking gawain iyan para sa iyo at hindi mo iyan kayang mag-isa. Yung term na ginamit ni Jethro na hindi dapat ganyan ang dapat mong gawin ay hindi nangangahulugan na mali yung ginagawa ni Moises or hindi siya fit doon sa kanyang gawain, kundi dito nakikita ni Jethro na meron pa siyang pwedeng gawin, no, na mas makabubuti para sa kanya at sa mga Israelita. Dito po makikita natin, no, na napakaganda rin ng suggestion ni Jethro. Hindi para hindi dahil nilolockdown niya si Moises, dahil si Moises ay kanyang manugang lang, kundi gusto niya talaga na mas mabigyan ng maayos na pagganap sa kanyang tungkulin. Ano po, kumbaga dito sa magiging dahil sa observation ni Jethro na kumbaga talagang makikita natin dito later na mas mapapabuti silang lahat. Ano po? And then, dito sabi sa verse 19, pakinggan mo itong ipapayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila at magdala sa Kanya ng kanilang mga usapin. So, dito makikita po natin, no, although si Moises ay leader ng kabuuan ng Israelita, no, pero dito makikita natin yung concern ni Jethro as father-in-law ay hindi niya ipinagkait, no. Kumbaga talagang ganun po tayo kapag may nakita tayo na or meron talaga sa atin na hahayag si Lord na magandang bagay para sa ikabubuti ng lahat, huwag natin siyang ipagdamot, no, na i-share kung iyon ay para sa ikabubuti ng lahat, no. Kahit pa sabihin natin tayo ay member lang or tayo ay bago lang, kung ito ay makabubuti, don't hesitate to share your ideas, your opinion, your suggestion, kasi alam po natin na minsan sa sobrang busy din ng ating mga kasama, hindi na ito na pagtutuunan ng pansin. Sa halip, talagang kailangan nila ng tulong ng isa't isa o ng bawat isa. So dito po makikita natin ang payo ni Jethro. Sabi niya, ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga kautusan at mga tuntunin at ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung ano ang dapat gawin. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayanan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, lima-lima po at sampo-sampo. Yan. Sila ang bahalang humatol sa maliliit na usapin at ang mabibigat na kaso lamang ang ihaharap sa iyo. Sa gayon, hindi ka masyadong mahihirapan sapagkat matutulungan ka nila sa iyong gawain. Kung ganoon, ang gagawin mo na siya namang utos ng Diyos, hindi ka mahihirapan at madali pang maaayos ang anumang suliranin ng taong bayan. Dito po makikita natin sa mabigat na responsibilidad or obligasyon na mapapagaan po siya kung sama-sama tulong-tulong. So balit, dito nga po merong requirements kagaya ng sinabi ni Jethro sa kanya na pipili siya, no? So hindi lang basta ikaw ay mag-appoint, hindi lang basta ikaw magbibigay ng or mag-share ng responsibility sa basta tao lang na nandyan lang, no. Kailangan yung qualification yung ay hindi po ito maiwawagli. So dito po sa
pangyayaring ito, pumasok ang delegation, ano po, yung pagbibigay ng responsibility, paghahati-hati ng gawain, no, na para sa ikabubuti ng lahat. Alam niyo, nangyari din po ito sa New Testament, sa Acts chapter 6 verses 2 to 4. Sabi po dito sa verse 2, kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking iginagalang puspos ng espiritu at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkulin ito. Samantala, iuukol naman namin ang aming panahon sa pananalangin at pangangaral ng salita. So dito makikita po talaga natin na mahalaga, no, yung delegation, pero mahalaga din kung sino yung pagbibigyan mo ng gawain, no? So dapat hindi lang basta tayo basta lang ma-delegate yung mga gawain. Kailangan yung pagbibigyan din natin ng gawain ito, maiingatan niya yung gagawin niya at magagawa niya ito ng tama for the glory of the Lord. Kaya kung mapapansin po ninyo talaga sa church, no, although kaya naman gawin ng mga leaders, ng pastors, pero bakit natin ito i-delegate? Kasi alam po natin na mas mapapaganda, mas madidevelop yung mga natatago ninyong mga galing, no? At hindi lang kayo basta ina-appoint para mabawasan yung loads ng mga leaders nyo or ng mga pastors nyo. But, ina-assign po kayo kasi by doing this thing or this responsibility, mas makikilala nyo, ay kaya ko pala to, ay may mas mai-improve pa pala ako, ay kagamit-gamit pala ako, mas mai-enjoy natin pareho yung ministry kasi sama-sama tayong gumagawa. Tandaan po natin, no, pag busy ka, wala kang nang magiging panahon para punahin yung kapwa mo. Wala kang magiging panahon para punahin yung pagkukulang ng isa or yung hindi ginagawa ng isa. Kasi nakafocus ka meron kang assignment. Pero pag wala kang assignment, believe me, wala kang ibang mapupuna kundi yung pagkakamali ng isa, yung pagkukulang ng isa. Kaya naman talaga po mga kapatid, napakaganda lang na ipinapakita sa atin ni Lord yung programa ng ganito para mas magkaroon tayo ng heart to serve the Lord. Ano po, kung hindi pa tayo na-appoint, hindi pa tayo nabibigyan ng gawain, ng assignment, then volunteer. Baka sakali na nahihiya silang lumapit sa'yo or baka naman dahil iniintay ka lang lumapit. So, at kung tayo naman ay tinatap, huwag tayong magalit, huwag tayong ma-pressure. Sa halip, mag-ask tayo ng help. Kung sa tingin natin, oh, hindi pa ako ready or hindi ko pa siya na-experience, hindi ko pa kaya, no? So, mag-ask tayo ng help kasi wala namang masama sa pag-ask ng help. Pero, believe me, hindi ka bibigyan ng assignment kung nakikita hindi mo kaya. Okay? At ang ganda lang din nung sinabi dito na sabi nga ni Moises, siya yung nagpipray para sa mga tao. So, kung maraming problema yung kakaharapin ni Moises, paano pa siya magkakaroon ng prayer, no? Para sa mga tao, para sa kanilang mga problema, para sa gawain. So, dito talaga makikita natin yung delegation is best way para hindi mo mapabayaan yung assignment mo and at the same time ay a-address yung lahat ng pangangailangan ng bawat isa. At ganun din, nagagamit yung mga talents, yung mga gifts na ipinagkaloob sa bawat kapatiran. Tandaan po natin, maganda yung quotation na sinabing, good leader creates more leaders. Yan. So, tandaan natin, yung leader, hindi ibig sabihin leader ka, ikaw na yung gagawa ng lahat, no? Kaya, kinakailangan na kung meron tayong mga kasama na, ay, nakita natin na may gift siya nito, then help natin siya na ma-discover yon at ma-improve yon, no? Hindi ibig sabihin ikaw yung leader, ikaw lahat yung gagawa, no? But ikaw, dahil ikaw yung leader, ikaw yung nakikita ng kakayanan ng iyong mga kasama. And as a leader din, kailangan talaga na mas nabibigyan ng panahon yung prayer and
Word of God, no? Para meron kang na-feed, meron kang naipapakain sa iyong mga new leaders, no? Yung leader ay dapat din na namimili, nagtitrain, at nagbibigay ng assignments at power, no? Dun sa ating mga nasasakupan. Dito, makikita din natin na a good leader ay meron ding pagtitiwala doon sa kanyang mga kinikreate na leaders. Kagaya nga ng sinabi ni Jethro, pipili ka ng pang libo-libo, pang 500, pang 10-10, di ba? Parang ganun. So, sinasabi niya dito na ibabatay mo rin doon sa kakayanan ng leader yung assignment na ibibigay mo, no? Siyempre, sabi ko nga kanina, hindi ibibigay sa'yo ng leader yung assignment na alam niyang hindi mo kaya or higit sa kakayanan mo. So, magtiwala tayo sa leader at sa Panginoon. And then, yung qualification na sinabi niya dito, di ba? Ang sabi niya, dapat ay kumuha ka or pumili ka ng taong may kakayanan. O yan. Yun yung number 1. May takot sa Diyos. Number 2, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. So, mahalaga na syempre yung mga leader mo, mga trustworthy talaga sila, no? So, hindi lang, again, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi ka lang basta kukuha ng leader. So, kaya tayo sa ating grupo, sa ating magkakasama, magkakapatiran, be thankful kung meron tayong assignment kasi ibig sabihin, pinagkakatiwalaan ka ng leader and at the same time, gusto ka pa niya na mas ma-develop. Verse 24, pinakinggan ni Moises ang payo ng kanyang biyanan at sinunod niya ito. Yan. So, dito, pag leader ka din, dapat marunong ka rin tumanggap ng suggestion at dapat talaga, hindi lang basta tinanggap mo, kundi willing ka din na gawin, especially pag ito ay makabubuti, no, para sa kalahatan. So, sabi sa 25, pumili nga siya ng mga lalaking may kakayanan at ginawa niyang tagapangasiwa sa Israel para sa libo-libo, sa daan-daan, sa 50-50 at sa 10-10. Ayan, so sila ang naging palagiang hukom ng bayan. Ang malalaking usapin na lamang ang dinadala nila kay Moises at sila na ang lumulutas sa maliliit na kaso. Pagkatapos nito ay nagpaalam na si Jethro kay Moises at umuwi sa sariling bayan. So, sometimes may mga pinapadala si Lord sa atin para lang maitama tayo or matulungan tayo, no? Hindi lahat ng ipinapadala sa atin ni Lord is para manatili, no? Kasi hindi naman talaga ganon yung sitwasyon. Sometimes na yung mga tao dumadaan, sabi nga may dalawang uri ng tao yung isang tao, pinadala siya sa'yo ni Lord to teach you a lesson. At yung isa, to teach you or to use you. Kaya, we need to be very thankful kapag yung mga taong nasa paligid natin, tinutulungan tayong ilabas yung best of us, no? At hindi para questionin natin yung ating mga sariling kakayanan. Kaya, alam niyo po mga kapatid, ang Diyos ay mabuti, no? The moment na tayo po ay humahakbang palapit sa Kanya, siya yung magbibigay sa atin ng mga tamang tao para makita natin yung worth natin, no? Kaya nakakatuwa na si Moises ay merong isang father-in-law kung saan ipinakikita nito yung kanyang yung best of Moises, no? Yung best ni Moises, yung best na meron si Moises at dinidevelop niya ito para naman si Moises makapag-create din siya ng mga good and best leader, no? So, dito po, napakabuti ng Panginoon kasi yung aral na ito ay magagamit din po natin sa ating buhay bilang mga mananampalataya nang sa ganun po ay maging kagamit-gamit ang bawat isa para sa kapurihan ng ating Panginoon. Nawa po ay napagpala tayo at purihin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. God bless everyone.